Unwanted fat sa braso at mukha? Sa panahon ng modernong teknolohiya, pwede ka raw mag-bye-bye dyan in an instant. Pero ingat ha, dahil kung epektibo sa iba, pwede rin itong magdulot ng peligro sa iba. Insecurity nga raw ni Michael ang double chin at malasyopaw na mukha. Nung mataba ka, automatic, pisngihin mo din, tapos yung jaw mo din, wala lahat eh. So parang ever since, parang sabi ko, ano ba yan? Bilog na bilog, siopo na siopo yung mukha ko. Tutuksuhin ka na bilog na nga yung katawan mo, bilog na bilog pa yung mukha mo. And then eventually, I decided to work out, pero naiwan yung face. Sa airport nagtatrabaho si Michael at dahil humaharap sa maraming biyahero, jahe raw kung di siya kumpiyansa at komportable sa kanyang itsura. I work kasi as an X-ray inspector, so passenger-facing kami. So it's important every time that you see us, kahit pa paano confident kami even to answer yung mga basic inquiries ng mga passengers. Iba pa rin yung nabuboost yung confidence mo na parang, sige, approach me and I'll be willing to assist you. Ang double chin or ang fat sa mukha ay dulot ng, syempre, kapag kumakain tayo ng excess at nagkakaroon tayo ng weight gain. So, nade-deposit po ito sa ating pisngi o ating double chin. And then, because of gravity, because mabigat nga po, lumulubog po ito at nagkakaroon po ng sunken na itsura. Kaya para sa marami, hugis bigas na mukha is the goal o yung tila slim at pahaba na mukha. Kaya naman, 2022 nang maisipan niyang sumailalim sa Meso-Lipo para maalis ang kanyang double chin. Siyempre may reservations ako, especially pag nung nagche-check ka online kung ano yung mga pwedeng maging parang effect sa balat mo or sometimes, paano kung peki yung gamot na mailagay sa akin? Ayon sa facial plastic surgeon, aesthetic and age management medicine expert na si Dr. Janina Escalderon, ang Meso-Lipo ang tawag sa isang non-surgical treatment technique na tumutunaw sa taba sa ilalim ng skin tissues sa pamamagitan ng fat-dissolving chemical. Pinapabilis po niya yung metabolism para ma-eliminate po natin ito sa ating secretions. Ang epekto nito, instant daw at makikita agad sa loob ng 1 linggo lamang. Bukod sa Meso-Lipo na tumutunaw ng taba sa ilalim ng balat, isinabay pa ni Michael ang Jotox o Botox sa masseter muscle o panga para naman ma-enhance ang kanyang jaw. Ang Jotox ay pag-inject ng isang medicine na tinatawag na botulinum toxin sa panga. So, ini-inject po ito directly sa masseter muscle. Yun po yung responsable sa paggalaw ng ating panga. Usually, nagtatagal nito ng 4 to 6 months. So, syempre, nung una, may reservations ako to do it, lalo na sa mga nakikita natin sa internet na pwedeng peki yung mga nilagay doon. Kaya I decided to consult and do it with a licensed doctor. And now, eto na yung result. Na-achieve kaya ni Michael ang kanyang inaasam na pangarap? Abangan! Parang may pitik-pitik lang ng kaunti. Make sure yung tenga nyo nakalabas dyan sa pool. Ayan guys, yung ating pampahugis bigas. Sa dami ng usong produkto na nangangako ng instant hugis bigas na mukha, safe and effective naman ba? Kaya ganyan siya guys, suotin pag mahaba ng baba mo. Ang ilan sa mga nauusong face contouring items, epektibo raw pantanggal ng double chin. Dok, totoo ba? Ang V-shape lifting mask ay nagkakaroon ng component na nagmo-moisturize or nagtatighten ng skin natin. So, binibigyan niya tayo ng illusion na parang nagtatighten or nag-lift siya. Pero, hindi niya na-target yung pinaka-area ng facelift problem natin, which is yung below the skin level. Ang traditional na Asian healing technique na gua sha, pinaniniwala ang nakatutulong sa blood flow kung saan nababawasan ang pamamaga ng mukha. Epektibo nga ba ito? Yung gua sha naman, it can increase the circulation. Kapag minamassage kasi natin ng isang area with the gua sha, nagkakaroon ng heat and then micro-circulation improvement doon sa area. So, pwede po siya makatulong but it is not a substitute po for other alternative medicine. Ang ilan naman, yelo ang gamit kontra double chin. Ano ang masasabi mo rito, Doc?
Kapag nagra-rub tayo ng ice cube sa face, nagkakaroon tayo ng tinatawag na vasoconstriction or nagsistop po yung vascular supply doon sa face. So, pakiramdam nyo po na parang nalilesen niya kasi yung swelling, yung edema. Kasi nga po, wala masyado pong blood supply. But once you stop that, immediately after that po, babalik na kasi agad yung circulation natin. So, babalik din po siya to normal. So, hindi siya long-lasting effect. Pero kung instant hugis bigas ang nais, mas wais pa rin kumonsulta sa eksperto sa paggamit ng anumang produkto o bago sumailalim sa anumang procedure. Posible kasing hindi akma sa balat ang kemikal na gagamitin sa inyo. Gaya ng nangyari sa isang pasyenteng nagka-allergic reaction sa Mesolipo treatment. Sa lahat po ng klase ng injectables, from the most expensive to the most cheapest, anybody can have allergic reaction. So we can never tell kung ano po yung mga preservative na each individual na nagkakaroon ng reaction. So kailangan, before we proceed, we should always test it out. I-skin test po na natin sa pasyente. Payo ng eksperto, iwasang manghinayang at magpakonsulta. For this case, it was her first time na nagpagawa ng Mesolipo sa ibang clinic. And then, ang problem dito is, hindi natin na-test out. Nakampante po yung clinic na mag-inject lang ng Mesolipo because it has been a tried and tested formula. Kaso, unfortunately, for this patient, may isang part ng substance nitong Mesolipo na may allergic reaction pala siya. Gaya ng ginawa ni Michael na sumailalim sa Mesolipo o pagtunaw ng taba sa ilalim ng balat. At Jotox na nagpapakalma ng muscle sa panga. So, syempre, nung una, may reservations ako to do it, lalo na sa mga nakikita natin sa internet na pwedeng peke yung mga nilagay doon. Kaya I decided to consult and do it with a licensed doctor. And now, eto na yung result. Sobrang happy na ako kasi parang every time I look at the passengers or every time nasa work ako, confident ako nakakapag-assist ng mga pasahero. Para ma-maintain ang hulma ng mukha, dapat maging marahan daw sa pagnguya. You have to chew muna mga soft diet for the first few days. Pero after that, pwede na po tayo mag-resume sa normal diet natin. Maging mapanuri din daw sa anumang allergic reaction sa anumang ipinapaturok sa katawan. Ang effect ng Botox sa ating masseter muscle is it relaxes the muscle. So, kapag nagka-clench tayo, mas hindi ganun kalakas yung puwersa ng ating muscle sa jaw. Mas nare-relax, mas nalilesen din po yung pain doon sa area. And at the same time, yung pressure po doon sa TMJ, nalilesen din po. Your body, your choice, ika nga. Basta siguraduhin sa bawat procedure o gagamiting produkto, huwag magkompromiso. Ikonsulta sa eksperto at idaan sa tamang proseso. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.